Sa wakas, nandito na ang One Piece episode 1142. Dito natin makikita si Luffy na nagiging higante para kalabanin ang isang admiral at ang Goro Ose, habang si Kizaru naman ay brutal na tinusok si Vegapunk diretso sa dibdib. Abangan hanggang dulo para malaman ang nakakagulat na katotohanang ibubunyag ni Vegapunk sa buong mundo. Kamusta mga kaibigan? Ito ang One Piece recap mula episode 1141 hanggang sa pinakabagong episode 1142. Pwede niyong i-click ang timestamp para diretsyong mapanood kung aling episode ang gusto niyo, o i-check nyo rin sa comment section para makita agad. Nagsisimula ang episode sa napakagandang eksena kung saan sumasalakay ang mga higante sa baybayin. Ang kanilang sikat na Viking Drucker, the Great Eric, ay dumudurog sa mga alon habang sina Dory at Brogy, ang dalawang alamat na co-captain, ay nagsisimula ng magbigay ng mga utos. Pareho silang 160 taong gulang at lampas 20 metro ang taas, kilala bilang Blue Oni at Red Oni ng Elbaf. Matapos makulong sa mahigit 100 taon ang laban sa Little Garden, heto na sila at muli nang bumabalik sa aksyon. Inutusan ni Dory sina Oimo at Kashi na pamunuan ang pangunahing puwersa, pumalibot sa gilid ng isla, at ilubog lahat ng barko ng Marines na makita nila. At syempre, sabik na sabik ang dalawa dahil naaalala pa nila kung paano sila pinalaya ni Usopp mula sa mahigit kalahating siglo ng panloloko para bantayan ang Enies Lobby. Sumigaw ng malakas na hudyat ng digmaan ang lahat ng higante. Itinaas ang kanilang mga palakol habang rumaragasa papasok ng Egghead. Ang mga Marines naman ay halos mabaliw sa sigaw sa kanilang mga denden mushi, lubos na nagpapanik. Isang alamat na pirate crew na akala ng lahat ay nagkawatak-watak na isang siglo na ang nakalipas ang biglang lumitaw para tumulong sa isang Yonko, at ngayon, binabasag nila ang Buster Call blockade sa ibabaw ng Labo Face. May humahangos, at si Usopp yun. Nakatingin siya gamit ang binoculars, luha ang pinagmamasdan ang mga dati niyang guro mula sa Little Garden na muling lumalaban. Pasiga niyang tinatawag ang kanilang mga pangalan, hirap pa ring paniwalaan na totoo ang nakikita niya. Mabilis namang napansin ni Nami sina Oimo at Kashi sa gitna ng kaguluhan, at agad niyang naunawaan ang nangyari. Malamang ay bumalik ang dalawa sa Little Garden para sunduin ang kanilang mga kapitan. Laking ginhawa nito kay Usopp na matagal nang nangangamba na baka hindi na niya makita ang mga ito sa Elbaf, gaya ng matagal na niyang pinapangarap. Si Edison naman ay tulala, una sa tindi ng lakas ng mga higante, at pangalawa dahil ang Straw Hats ay may kaibigang ganito ka-legendary. Naiisip niya na malamang kumalat na ang balita tungkol sa insidente sa Egghead. Kahit anong spin pa ng world government, alam ng mga higante kung kanino dapat magtiwala. Nagbalik si Usopp sa realidad. Narito ang mga higante para sa rescue mission. Hindi para sa isang all-out war. Kailangang matapos agad ang paghahanda nila para makatakas. Biglang tumunog ang denden mushi. Si Brook at Lilith ang nasa kabilang linya mula sa Thousand Sunny, na patuloy pang dumudulas sa ibabaw ng nagyayelong ulap. Palapit na sila sa gilid, pero wala silang paraan para pigilin ang barko. Pero may ideya si Lilith, at kailangan niyang sundin ng lahat, lalo na si Nami, ang bawat direksyong ibibigay niya. Samantala, si Jinbei ay tuloy-tuloy pa ring tumatalon sa mga ulap papunta kay Zoro. At si Zoro naman, nakikipagbakbakan pa rin ng matindi kay Rob Lucci. Matagal na nilang nilalabanan ang isa't isa at kapwa na silang mukhang pagod. Si Lucci, bilang aso ng gobyerno, ay sinusubukang guluhin ang isip ni Zoro. Tinatawag siyang pabigat, sinasabing sagabal siya sa crew at hindi sila makakatakas kung hihintayin pa siya. Kaya mas mabuting sumuko na lang si Zoro para makaligtas ang kanyang mga kaibigan. Pero natawa lang si Zoro, kinukutya si Lucci na parang wala ito sa posisyon para magdikta. At syempre, alam na nating lahat, hindi pa nga niya sinusuot ang bandana niya. Hindi pa niya tinotodo, si Lucci ay nagtatagal lang ng oras, at malapit na niyang pagsisihan ito. Sa baybayin, grabe ang kaguluhan. Ang mga pacifista ay walang tigil sa pambabaril ng laser sa fleet ng Marines, muling nagpapalubog ng isa pang barko. Isang ulat ang natanggap, 30 barko na, halos 1/4 ng buong Buster Call Force at halos kalahati ng kanilang maliliit na sasakyang pandagat, ang nawasak. Galit na galit si Vice Admiral Red King, isang mala cyborg na halimaw na pangalan ay halaw pa sa isang Ultraman monster.
Inutusan niyang umatras ang mga maliliit na barko at ipaubaya ang pag-atake sa malalaking battleship. Nagpaulan sila ng kanyan sa mga pasifista. Naiinis si Red King na siya pa ang kailangang mag-utos na sirain ang sariling armas ng Marines. At makikita pa na parang nalulungkot ang isa sa mga pasifista habang tinatamaan, na parabang nakararamdam ito ng tunay na emosyon, na posibleng epekto ng Buccaneer DNA. Balik sa gitna ng isla, makikita natin si Luffy na nakabitin sa ere sa kanyang buong Gear 5 Nika form. Tumingin siya kay Bonnie at simpleng nagtanong kung bakit siya umiiyak. Si Bonnie, litong-lito pa, ay napabulong lang na matagal na niyang hinahanap sina. Pero si Luffy, naguguluhan din, sagot na parabang simpleng bagay lang. Ha, nandito lang naman ako sa tabi mo. Tinangka ni Bonnie na ipaliwanag na hindi siya ang hinahanap kundi si Nika. Pero gaya ng nakasanayan, bigla na lang nagpalit ng usapan si Luffy at sinabing, at saka, ang hina naman ng suntok mo kanina. Si Bonnie, imbes na patulan ang banat ni Luffy, ay agad sumabay. Kung mahina raw ang suntok niya, ipakita ni Luffy kung ano ang totoong Nika punch. Itinuro niya si Saturn, puno ng galit ang boses, at sinabing kailangan nilang mag-higanti para kay Vegapunk. Doon lang napansin ni Luffy ang matandang doktor, nakahandusay, duguan, at malapit ng mamatay. Nawala ang nakasanayang ngiting nakakatawa sa mukha niya. Si Saturn, walang bakas ng pagsisisi, ay nagdeklara na wala ni isa sa kanila ang karapat-dapat mabuhay. Pero agad itong tinutulan ni Luffy. Muli, pinakawalan ni Saturn ang kapangyarihan ng kanyang mahiwagang mata, ang parehong puwersang nagpahinto sa lahat kanina. Tumama ito kay Luffy, napa-atras ang ulo at Damyugo, patunay na hindi basta-basta pwedeng balewalain ng Gear 5 ang ataking ito. Pero si Luffy ito, hindi siya sumusuko. Nanggigigil siyang sumigaw na pagbabayaran ito ni Saturn. Hinayla niya pa-atras ang dalawang higanteng kamao at pinakawalan ang isang bagong atakeng pang-Diyos. Gomu Gomu no Don Gatling. Isang bagyo ng sunod-sunod na suntok na punong-puno ng haki ang dumurog sa mukha ni Saturn. Wala siyang depensa, wala siyang plano B, tinapon siya pal-iPad. Bumangga sa gusali matapos gusali. Kita sa mga mukha ni na Bonnie, Kuma, at kahit ni Vegapunk ang matinding saya at ginhawa. Habang hindi makakilo si Saturn, sinabi ni Frankie kay Bonnie na oras na para umalis. Agad siyang lumapit kay Vegapunk. Pilit siyang tinutulungan, pero tumanggi ang matanda. Alam niyang kung gagalawin siya ngayon, ikamamatay niya agad. Pero bago pa nila maisip ang susunod na gagawin, dumating muli si Kizaru. Nakaangat sa ere, nagcha-charge ng laser, nakapikit, at bakas sa mukha ang matinding pag-aalinlangan. Alam niyang kailangan niyang gawin ito, pero malinaw na ayaw niya. Pumikit siya, pinakawalan ng laser, pero biglang lumitaw si Sanji. Isang sipa ang samalubong sa sinag, nagpaputok ng mga kislap. Napatulala si Frankie. Si Kizaru naman, mukhang hindi makapaniwala. Para itong deja vu ng reaksyon ni Enel nang hindi tinablan si Luffy ng kidlat. Kalmadong sabi ni Sanji, ang pag-ibig ay mas maliwanag pa kaysa sa liwanag. Makikita ring nagpalit ang kilay niya sa Germa 66 na pattern, senyales na gumagana ang genetic augmentations niya. Hindi makapaniwala si Kizaru. Ang tanging bulong niya, kung totoo yun, hindi na kailangan ng physics. Agad namang sinunggaban ni na Frankie at Atlas sina Bonnie at Kuma para dalhin palabas, papunta sa baybayin kung saan naghihintay ang mga higanti. Si Kizaru, hawak ang ulo, bagsak ang loob. Talo ang misyon. Ang natira na lang sa kanya ay sina Luffy at Sanji, na ngayon ay tinatawanan pa siya. Nagsindi ng yosi si Sanji at malamig na sinabing, mas mabuti pang simulan na ni Kizaru ang kanyang apology letter sa sobrang palpak ng ginawa niya. Isang tunay na alamat. Samantala, dahan-daang bumangon mula sa guho si Saturn. Ngunit biglang lumitaw ang dalawang anino, sina Katerina Devon at Van Ogre ng Blackbeard Pirates. Tumawa si Devon, tinawag na masarap ang eksena kung saan nakahandusay ang isang Gorosei. Lumapit siya, hinawakan ang isang spider leg ni Saturn, at buong tuwa niyang idineklara, mission complete. Dahil sa kanyang mythical nine-tailed fox devil fruit, kaya na niyang mag-transform bilang isa sa 5 pinakamakapangyarihang tao sa buong mundo. Galit na galit si Saturn, tinatanong kung ano ang ginagawa nila rito. Hindi siya makapaniwalang ang isang dating bilanggo mula sa level 6 ng Impel Down ay susunod sa kahit sino. Pero ngumisi lang si Devon dahil espesyal daw si Teach.
Sumimangot si Saturn. Oo, espesyal nga, dahil sa kanyang dugo. Nabigla si Devon, alam pala ni Saturn. Ano ang tinutukoy niya? Ang D-clan ba? O baka may kakaibang lahi si Blackbeard? Ito ba ang dahilan kung bakit kaya niyang humawak ng dalawang devil fruit? Mabilis na tinanong ni Saturn kung ano talaga ang layunin nila. Si Van Augur, halos hindi man lang tumitingin, ay nagbigay ng isang salitang sagot na nagpayanig sa buong mundo. The world. Hindi lang sila nakatutok sa One Piece, gusto nila ang lahat, tulad ng dating si Rox D. Zebek. Sumugod si Saturn, pero bago pa man siya makabawi, agad silang tinakas ni Van Augur gamit ang kanyang devil fruit. Nasa isla pa rin sila. Inamin ni Van Augur na hindi pa perpekto ang kanyang kapangyarihan. Pero ligtas na muna sila sa agarang panganib. At habang paalis na sana sila, biglang may isa pang sorpresa, isang madulash at malansang figura ang patakbong lumapit habang umiiyak. Si Caribou yun. At agad siyang nag-fanboy mode, tinatawag sila sa kanilang mga titulo at nagmamakaawa na ipakita siya kay Blackbeard. Inidolo raw niya si Teach, at siya mismo ay naging pirata dahil sa kanya. Pero malaking problema ito, dahil alam ni Caribou ang lahat. Narinig niya noon na si Poseidon ay si Shirahoshi. At ang sinaunang sandata na si Pluton ay natutulog sa ilalim ng Wano. Ngayon, handa na niyang ibigay ang susi sa dalawa sa tatlong pinakamapanganib na sandata sa kasaysayan, direkta sa kamay ng Blackbeard Pirates. Nagsisimula ang episode kay Caribou, ang madulash na swamp man, na nakaluhod at nagmamakaawa para sa buhay niya. Nakatutok sa ulo niya ang baril ni Van Augur ng Blackbeard Pirates. Habang si Katerina Devon ay nakatingin lang, nagtataka kung sino ba talaga itong weirdo na ito. Hindi siya pinagkakatiwalaan ni Augur. Alam niyang lahat ng tao ngayon ay gustong targetin si Blackbeard. Pero desperado si Caribou. Pilit niyang ipinapaliwanag na malinis ang motibo niya. Nagiging matapang pa siya at sinasabing malaking pagkakamali kung papatayin siya. Ayon sa kanya, mawawala ang kapalaran ninyo kapag nalaman ni Blackbeard ang alam niya. At ano nga ba ang sikreto niya? Hindi lang basta impormasyon, kundi ang lokasyon ng dalawang ancient weapons. Diretso niyang ibinulgar na alam niyang si Prinsesa Shirahoshi ng Fishman Island ay si Poseidon, at ang makapangyarihang barko na Pluton ay natutulog sa ilalim ng bato ng Wano. Kita mong napaisip agad sina Augur at Devon. Ito ay impormasyon na literal na pwedeng bumago sa mundo, at binibigay lang ni Caribou na parang libre kay Blackbeard, na tinatawag pa niyang idol. Malamang, kinuha na nila siya, dahil ito lang talaga ang dahilan kung bakit sumama si Caribou sa Straw Hats. Samantala, ang Buster Call ay naging sakuna. Talo ng mga Marine ang sarili nilang armas. Ang mga pacifista ay naglalabas ng mga bubble shields, kagaya ng nakita natin sa Sabaody, at kaya nilang harangin ang mga cannonball na parang wala lang. Sunod-sunod ang bagsak ng mga barko ng Marine, at ang mga pacifista ay walang awa. Halos parang nag-e-enjoy pa sila. Malinaw na epekto ito ng dugo ng mga buccaneer na isinama ni Vegapunk sa kanila. Galit na galit si Vice Admiral Bluegrass. Naiipit sila dahil kailangan nilang sirain ang mismong armas na nagbigay sa kanila ng lakas ng loob na buwagin ang warlord system. Isa itong malaking kapalpakan para sa Marines. At sa wakas, nakilala na natin ang siyam na Vice Admirals na nasa isla, sina Hound, Guillotine, Palsky, Tosa, Urban, at iba pa. Si Hound ay nagmungkahi ng imposible na ihinto ang Buster Call. Wala pang nangyaring ganito sa kasaysayan, at kung mangyayari man, ito ay magiging pinakamalaking pagkatalo ng Marines, at lahat ng ito ay dahil kay Straw Hat Luffy. Pero ayaw pumayag ni Vice Admiral Guillotine. Galit niyang sinabi na traidor si Vegapunk dahil ibinigay nito ang kontrol ng pacifista kay Jewelry Bunny na parang isang pirata. Sigaw niya, kailangan natin tapusin to ngayon. Dito na pumasok si Vice Admiral Doberman, na pinadali ang utos, hanapin at patayin ang anak ni Kuma. Kapag pinatay nila si Bunny, makukuha nila muli ang kontrol ng mga pacifista. Ito na ang top priority. Nalaman pa nila ang ruta ng pagtakas, patungo sa hilagang silangang baybayin, kaya agad na tumakbo si Vice Admiral Tosa para habulin siya. Si Tosa ay tipikal na mayabang na background character. Ipinagmamalaki niya ang kanyang 10-barrel shigun, isang teknik na parang 10-finger pistols ng sabay-sabay. Abot langit ang kumpiyansa niya, sigurado na siya ang magiging bida sa laban. Pero isang iglap lang, biglang lumitaw ang napakalaking anino sa ibabaw niya at boom!
Bumaon siya sa lupa na parang binagsak ang binhi. Napasigaw si Bonnie sa takot. Nagulat si Frankie. At pagkatapos, narinig ang isang pamilyar na tawa na umalingaw-ngaw. At dumating na nga sina Dory at Brogy, ang mga alamat na higanteng mandirigma mula sa Little Garden. Tinanong nila kung sino sina Frankie at ang iba pa, at inamin nilang pinag-aralan nila ang bagong wanted posters ng Straw Hats. Pero hindi nila nakikilala ang mga kasama niya. Handang lumaban si Frankie at tinanong kung may problema ba sila sa kapitan niya, si Luffy. Pero tumawa lang ang mga higanti. Sabi nila, wala silang nararamdaman kundi pasasalamat kay Luffy. Sila ay mga mandirigma ng Elbaf, at kung kaibigan ka ni Luffy, protektado ka rin nila. Agad namang sinabi ni Bonnie na sina Luffy, Sanji, at Vegapunk ay nasa gitna pa ng isla at kailangan ng tulong. Pagkarinig pa lang ng mga pangalan nila, hindi na nagdalawang isip sina Dory at Brogy. Tumakbo agad sila para tumulong, habang sina Frankie at ang iba pa ay sinamahan ng ibang higanteng mandirigma pabalik sa kanilang barko. Samantala, sa mga barko ng Marine, napansin nila na naputol ang linya ni Tosa. Kaya nagdesisyon si Vice Admiral Palsky na pumunta sa lupa para alamin ang nangyari. Si Bluegrass naman ay inutusan si Vice Admiral Doll na sumakay sa isa sa kanyang Sea Beast weapons para umatake mula sa dagat. Tinanong pa niya si Doll kung nakalaban na ba siya ng higanti dati. At dito na nagiging intense ang lahat. Nagyosi si Doll at kalmado niyang sinagot na 20 taon na ang nakalilipas, ang commanding officer niya ay isang higanti. Napatigil si Bluegrass at napagtanto na ang tinutukoy niya ay si Jaguar D. Sol. At dito ito kumukonekta, noong nabanggit ni na Dory na may isang scholar na nagkwento sa kanila tungkol kay Vegapunk. At malamang si Sol ngayon. Ibig sabihin, halos kumpirmado na nakaligtas siya sa Buster Call ng Ohara, at posibleng siya rin ang taong may marka ng apoy na nakakaalam kung saan ang huling road poneglyph. Lalong nagiging napakahalaga ng Elbaf. Balik naman tayo sa grupo ni Luffy, at grabe ang gulo. Si Sanji ay nag-iisip kung paano ililigtas si Vegapunk, pero ang matandang siyentipiko ay hirap na hirap at sinasabing kapag ginalaw siya, siguradong mamamatay siya dahil sa internal bleeding. Gusto sana niyang tumakas, pero nararamdaman niya ngayon na kailangan niyang manatili para protektahan ang isang bagay sa isla. Sobrang bigat din ng loob niya dahil nalaman na ng lahat ang tungkol sa Pacifista Override Command ni Bonnie. Gusto sana niyang itago yun hanggang sa tumanda na siya, pero ngayon, habang buhay na siyang pagtutulungan. Ipinakiusap niya sa Straw Hats na alagaan si Bonnie, pero walang oras para sa drama dahil bumalik si Saturn at iba na siya. Mas malaki, mas nakakatakot. Parang nasa kanyang 100% creature form. Mas kahawig na siya ng isang dambuhalang gagamba, may malalaking nakakatakot na mata, puro binti at wala ng braso. Para siyang tuwirang galing sa isang awakened zone nightmare, eksaktong gaya ng Ushi Onna na halimaw sa Japanese folklore. Inatake niya gamit ang mga knuckle-alasong hampas ng binti na parang tentacles. Pero si Luffy, relax lang, umiilag habang nagbibiro pa. Isipin mo, ito yung halimaw na tumanggap ng buong Gomu-Gomu no Don Gatling pero nakabalik agad. Ang tibay sobra. Sinabi ni Luffy kay Sanji na huwag na itong makinig sa reklamo ni Vegapunk, kargahin na lang siya at dalhin sa likod na daan. Kaya agad siyang binuhat ni Sanji kahit na napapasigaw sa sakit si Vegapunk. Pero biglang dumating si Kizaru. Sa isang kisap mata, kumislap ang liwanag at tinadyakan niya si Sanji sa mukha. Bumagsak si Vegapunk at diretsyong tinusok ni Kizaru sa dibdib gamit ang kanyang liwanag. Brutal. Isang trabaho lang si Sanji pero nagulpi siya. Pero pansinin mo, nakayuko lang ang mukha ni Kizaru. Hindi mo makita ang ekspresyon niya. Nakita ito ni Luffy, at biglang nawala ang lahat ng biro. Seryoso na siya. Sinabi niya kay Sanji na bumangon, buhatin si Vegapunk, at tumakbo papunta sa likod na labasan. Sinubukan ulit ni Kizaru na pigilan sila, pero huli na. At dito na dumating ang isa sa pinaka-epikong eksena sa buong arc. Si Luffy ay nag-transform sa kanyang giant form. Sa kaliwang kamay, hinawakan niya ang buong mukha ni Saturn na parang basketball. Sa kanang kamay naman, buong katawan ni Kizaru ang hinawakan at piniga niya ng buo. Umubo ng dugo si Kizaru, wala na siyang magawa. Hawak-hawak siya ni Luffy na may nakakatakot na ngiti sa mukha at malamig na sinabi, walang paraan na pakakawalan ko kayong dalawa. Grabe, ang power creep dito sobrang real.
Si Gear 5 Luffy ay parang nasa ibang dimensyon na ng lakas. Walang laban si Kizaru, at mukhang ni si Saturn ay hindi rin. Tandaan, ito ang taong tumalo kay Kaido, at nagsisimula pa lang siya. Habang tumatakas si Sanji dala ang naghihingalong si Vegapunk, napalingon siya at halos hindi makapaniwala sa tanawin, isang higanteng Luffy na hawak na parang laruan ang dalawa sa pinakamalalakas na nilalang sa buong mundo. Napatingin siya kay Vegapunk at nanlaki ang mata niya nang makita itong nakangiti pa rin kahit may malubhang sugat sa dibdib. Bakit ka nakangiti? Gulat na isip ni Sanji. Bigla na lang may narinig na beep beep beep. Lumipat ang eksena sa Punk Records Lab, ang higanteng itlog na naglalaman ng utak ni Vegapunk. Kumislap ang isang screen at nagsimula ang isang pre-recorded message. Umalingaw-ngaw ang boses ni Vegapunk. Hello, hello, test test. World, please respond. Ako si Dr. Vegapunk, ang henyo na siyentipiko. Ang mensaheng ibabahagi ko sa inyo ay maaaring ikagulat ninyo lahat, pero ito ang katotohanan ng mundong ito. At doon nagtapos ang episode. Ito na, ang event na yayanig sa buong mundo. Si Vegapunk, handa nang ilantad ang lahat ng sikreto. Grabe, sobrang wild ng buong sitwasyon na to, at bawat detalye lang na lumalabas ay lalong nagpapatanong kung ano pa ang kasunod. Salamat sa panunood, mga kaibigan. Huwag niyong kalimutang i-like at i-subscribe para updated kayo sa mga susunod na recap. At muli, ito ay mula episode 1141 hanggang sa pinakabagong episode 1142. Kita-kits sa susunod na video.